Okay, special episode 2007, 2008, 2009. Tanungin natin, saan ba tutungo? Ano ba yung kasunod na mangyayari papasok, no? After October of 2023. So, tanungin natin dito, ano ba yung mga guides? Kasi sinasabi dito no? Yung sinasabi sa daily episode is protector, and then you have to be independent. So, papaano at saan ako mapupunta o tutungo? Let's get 3 cards again. Una, embracing enthusiasm. Pangalawa, ascending the mountain. And the third one, rejuvenating rain. Okay. So, ngayon, yung mangyayari, ganito. Kailangan mong tanggapin, no? At ibulong or isigaw sa sa kalikasan. Kasi meron tayong panahon na kailangan talaga nating isigaw. Yung mga bagay yan na hindi natin maisabi sa mga tao, hindi natin na maano talaga. Yung hindi mo mailabas, no? So, kung may sama ka ng loob and then umiiwas ka sa gulo, di ba kalimitan pupunta ka sa malayong lugar o sa tabing dagat, doon ka sisigaw. Doon mo isigaw lahat-lahat. And then, you have to keep going forward. Kailangan mo ipagpatuloy ang buhay. So, kung dumating man sa punto na iniwanan ka ng taong mahal mo, no? Isigaw mo sa mundo. Isigaw mo sa kalikasan na nasasaktan ikaw, no? Mahal mo pa siya. Ano pa ba? Nagsisisi ikaw. Sana maramdaman niya kung gaano kasakit yung pinagdadaanan mo. May mga ganun na peg, di ba? So ngayon, yung gagawin mo dyan is move on sa buhay kahit mag-isa. Kasi hindi naman katapusan ng mundo kung iiwanan ka niya. Kung babalik siya sa buhay mo, depende yun sa'yo. Kung tatanggapin mo pa, papatawarin mo pa, or bibigyan mo pa siya ng another chance. Kasi sinasabi dito, kailangan mong i-clear yung past mo at mag-heal ka sa present. So, you have to rejuvenate. Parang skin, di ba? Kailangan matanggal yung dead skin. So, kailangan mong tanggalin yun. The process of skin rejuvenation is just like life. Na you have to clear everything para may passage yung swerte at saka makikita mo kung saan talaga pupunta ang lahat-lahat. So ngayon, to cut the story short, tanggapin mo buong puso, yakapin mo, no? Ang lahat ng changes na mangyayari sa buhay mo, it may be positive or it may be negative. But never use the blame game situation na kapag ikaw ay nabigo, isisisi mo sa kapares mo, isisisi mo sa asawa mo. Kapag ikaw nagkamali sa desisyon, isisisi mo pa rin dun sa kanya, which is wrong. Kasi yung dapat mong gawin is, bago ka gumawa ng isang major decision sa buhay mo, pag-isipan mo para hindi mo pagsisisihan sa bandang huli. At kung sakali man na nagkamali ka sa pagpili mo, you have to make it as a basis or as a lesson. Sa susunod, wag mo nang gawin. 'Di ba? May mga ganun So, 'di ba, kapag sa skin natin, susubukan mo muna. Kapag hiyang ka, tsaka ka bibili uli. Ganun din sa buhay. So, sa relasyon, ganun din. Susubukan mo. Sige, pagbibigyan mo. Kapag nabigo ka din, mag-e-elevate yan. Sa susunod, yung qualification mo mag-iiba. Yung pananaw mo mag-iiba. Yung opinion mo mag-iiba, 'di ba? As long as you grow older, yung mga basis and moral lessons that you have learned from the past is yun yung magiging factor to make you a better person and a stronger version of you. So sana magets nyo lahat-lahat ng ibig kong sabihin at mag-proceed tayo sa English episode natin, which is the male and female vibration. Thank you sa lahat-lahat na sumali sa live ko today.
This is the first year anniversary ko po sa TikTok, but on my profession, it is already 15 years. Okay? So thank you so much. Good evening.